Dahil hindi maibenta, itinapon ng ilang magsasaka sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang mga inaning kamatis. Pinulot ng ilang residente ang mga kamatis para hindi tuluyang masayang. Ayon sa pamunuan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, nagsabay-sabay ang anihan ng kamatis sa Northern at Central Luzon. Bukod dito, prioridad daw ng mga trader ang mga malalaking variety ng kamatis. Ipinagbigay alam na raw nila ang nangyari sa Regional Office ng Agriculture Department para sa kaukulang aksyon. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng DA. Bukas na po magsisimula ang 4 na araw na confirmation of charges ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw po ng ICC na mga pagdinig at hindi paglilitis ang magaganap ngayong linggo. At mula sa The Hague sa Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, guten Morgen. Magandang umaga mula rito sa The Hague, Netherlands. At narito nga tayo ngayon para sa confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula na nga bukas. Pero bago nito ay magkakasama muna nagsasagawa ng press conference ang Duterte Panagutin Europe Network. Kasama na rin po ang mga kinatawan ng mga pamilya ng biktima, pati na rin yung kanilang legal team. At layunin nitong aktibidad na ito na manawagan para sa pananagutan at hustisya para sa mga biktima. Narito po ang aking report. Mag-iisang taon matapos dakpin sa Pilipinas at dalhin sa the Netherlands. At humarap sa unang pagkakataon sa mga hukom ng pre-trial chamber ng International Criminal Court. Ang Rodrigo Roa Duterte. Bukas, magsisimula ang hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naharap siya sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sa February 23, 24, 26 at 27, itinakda ang confirmation of charges hearing. Ayon sa ICC, hindi ito paglilitis. Magdedesisyon ang pre-trial judges kung may sapat bang ebidensya para isakdal ang dating Pangulo. Naunang pinagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ni Duterte na siya'y lumiban o hindi humarap sa pagdinig. Pinahintulutan naman ng Chamber ang paglahok sa pagdinig ng mahigit 500 biktima. Dadalo rin sa pagdinig ang prosecutor, defense team ng dating Pangulo at legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na ibinigay ng ICC para sa mga biktima. Habang tatayong case manager ng mga biktima si Nicolene Arcana. Pero umapela sa desisyon ng ICC and Defense Counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman. Hiniling niya ang pag-disqualify sa mga abogado at case manager ng mga biktima dahil umano sa conflict of interest na posible raw makaapekto sa pagsasakdal. Pagkatapos ng pagdinig ngayong linggo, may 60 araw ang pre-trial judges para pag-aralan ang mga ebidensya at magbigay ng desisyon. Kung mapapatunayang matimbang ang mga ebidensya, iaakyat ang kaso sa trial chamber na siyang mamamahala sa mga susunod na hakbang sa paglilitis. Pero kung magpasya ang pre-trial chamber na hindi sapat ang mga hawak na ebidensya, hindi pa malinaw kung agad palalayain ang dating Pangulo. Ang malinaw, ititigil muna ang ICC proceedings at maglalabas ng mga susunod na hakbang ang chamber. Posible silang humiling ng iba pang ebidensya, magsagawa ng karagdagang investigasyon, o baguhin ang sakdal kung lumabas na sa ibang krimen mas akma ang mga ebidensya. Pia, hindi binanggit naman o inanunsyo ng pamilya Duterte na hindi pinahintulutan ng ICC na makadalaw ang kahit sino man sa mga miyembro ng pamilya habang isinasagawa o idinaraos yung mga proceedings. Ang mga abogado naman ni Duterte ang dadalo para sa kanya sa confirmation of charges sina Salvador o si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at Attorney Salvador Panelos.
Samantala, Pia, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin yung isinasagawang press conference. At maya-maya naman, bago mag alas 2, ay pupunta rin po yung mga grupong ito doon sa mismong harapan ng International Criminal Court para doon iala yung kanilang yung mga gamit ng mga biktima at kumbaga pag-ala-ala rin doon sa mga nangyari doon sa mga biktimang ito kasunod nga ng press conference na ito at bilang simbolo rin ng kanilang patuloy na panawagan sa hustisya para sa gaganapin o sisimulang confirmation of charges hearing bukas. Pia? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Marie Zumali. Panibagong insidente ng pagguho ng mga basura. Nangyari po ito sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. May 3 napaulat na nawawala. Impormasyong bineberipika ng mga otoridad. At mula sa Rodriguez, Rizal, nakatutok live si Atina Imperial. Atina. Ivan, patuloy ang search and retrieval operation ng pamunuan ng Rizal Provincial Sanitary Landfill dito sa Rodriguez, Rizal. Matapos ang nangyaring pagguho ng bahagi ng landfill noong Biyernes. Grabe! Kawawa mga tao. Gumuho ang basura. Hindi namin alam kung may natabunan o wala. Kaguguho lang ng bahagi ng Rizal Provincial Sanitary Landfill ng kunan ang video na ito. Nagulat lang din ako, biglang may mga dami nasigaw eh. Ayan mga tao, nasa baba na. Sabi ng kumukuha ng video, nakikita nila mula sa kanilang pwesto na nag-aakyatan ang mga tao. Ayon sa tagapagsalita at legal representative ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated na may-ari at operator ng provincial landfill, nangyari ang pagguho alas 3 ng hapon noong Biyernes sa Phase 5 ng landfill. Sabi ng pamunuan, 3 bulldozers ng landfill ang kumpirmadong bumagsak sabay ng pagguho ng mga basura. Nakuha na raw ang mga ito at ngayon kinukumpuni. Nagtamo ng minor injuries ang mga operator nito. Wala pa rin silang impormasyon kung may mga nawawala. Sabi ng pulisya, hindi pa ho natin ma-confirm dahil wala pa ho tayong pangalan at the same time wala pa ho tayong official report na ibibigay considering na wala pa rin pong maibigay na report ang ating ang management po. Sila po magko-confirm kung talaga may nangyari hong may mga biktima ho talaga na sumama ron sa napapunan ng basura. Wala pa pong confirmation sir sa site po kasi mahirap lang pong magbigay ng numero ngayon kasi po baka sakali lumabas po sa aming investigasyon iba naman po ang numero na lumabas. Dahil po dun sa bigat po ng aming bulldozer medyo gumuho po ang mga siksik na basura. kasalukuyang nagsasagawa ang kumpanya ng search and retrieval operations. Ang Rizal PDRRMO, hinihintay muna ang opisyal na report mula sa LGU kaugnay ng insidente bago magbigay ng anumang pahayag. Ivan, update mula sa MDRRMC, mga mangangalakal yung mga sinasabing nawawala dito sa landfill. Patuloy naman ang pagpasok at paglabas ng mga truck ng basura, so patuloy ang operasyon nitong provincial landfill sa kabila ng pagguho noong Biyernes. Ivan? Maraming salamat, Atina Imperial. Excited na sila Glyza de Castro at Kelvin Miranda sa isang malaking pagsasama-sama soon sa Encantadia Chronicle Sangre. Narito ang aking chika. 2 kapuso ang kinilala sa Acting Awards ng isang streaming platform. Winner ng Best Actress si Glyza de Castro para sa 2025 musical drama film na Sinagtala. Malapit daw sa puso ni Glyza ang pelikula, lalo't may koneksyon ito sa kanyang namayapang ama. Napakamakahulugan nitong role na to sa akin kasi ito yung huling pelikula na napanood ng tatay ko. Tapos siya yung mismong nagturo sa akin ng mga kanta. Nagpaturo ako sa tatay ko ng mga chords, ganyan, kung paano tugtugin yung mga songs namin sa pelikula. Best Supporting Actor naman si Kelvin Miranda para sa pelikulang Everyone Knows Everyone. Masaya ako kasi na-appreciate nila yung ganitong klaseng tema. At parang ganito lang yung kapitbahay nyo kasi. Parang nanonood ka lang sa kapitbahay nyo habang pinapanood yung pelikula namin. So, very relatable. Getting ready na rin siya para sa kanyang reunion project with Rian Ramos. Kung nagustuhan nyo daw ang tema at kanilang team-up sa The Rich Man's Daughter,
Siguradong magugustuhan nyo ang kanilang upcoming film. And speaking of reunion, isang inaabangang pagsasama-sama ang naganap sa Encantadia Chronicle Sangre. Excited na si Glyza na gumaganap bilang Pirena at si Kelvin who plays Adamus na mapanood ito ng mga kapuso. Nakita natin ang muling pagkabuhay ni Pirena at kung paano niya muling ipagtatanggol ang Encantadia at ang kanyang mga hadiya at mga anak. Excited ako sa magiging plot talaga. Kumbaga, dinadala na kami doon habang paunti-unting dinadala sa amin yung script and habang nasushoot namin yung iba, nare-reveal sa amin na talagang mas pinaghahandaan yung story ng Sangre ngayon.